Okay, this is the first Friday of the month of February. Parang ang bilis lang na katatapos lang ng pagpasok ng 2026. Ay January ngayon, February na. No? So, ang bilis ng panahon. Amen? Sa mga nasa labas, sa mga nasa hagdanan, although puno na dito, so okay ba kayo dyan? Mga nasa tabi ng hagdanan, nasa labas, sa reception, ay okay naman. Okay, so praise God. Muli ay mapagpalang araw po sa umagang ito. At before we read the text this morning, I want to greet muna natin yung ating mga katabi sa upuan and saying, kapatid, mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. So, are we excited to hear the message this morning? And our theme this month is about amazing love. When we talk about amazing love, we will not able to understand how the Lord, yung title na amazing love. At of course, ano nga ba talaga yung amazing love? O in Tagalog ay kamanghang-manghang pagmamahal. Pag sabing kamanghang-manghang pagmamahal, ay hindi tumitingin ang Diyos kung ikaw ay mabuti o masunurin o hindi nagpapatuloy, but even anumang sitwasyon sa buhay natin ay mahal tayo ng Diyos. Amen? Everyone, we commit sins, whatever na mistake na nangyayari sa atin, hindi ibig sabihin ay nawala na yung pagmamahal ng Diyos. Even ikaw ay mabuti o masama, sabi nga sa salita ng Diyos, ang ulan ay pumapatak ito, hindi lang sa mabubuting tao, even doon sa masamang tao, pinapapatak ng Diyos ang ulan. This is how great the amazing love of God. But before we read the message from the book of Romans chapter 8, verse 38 to 39. Just bow our head and just ask the guidance of the Holy Spirit this morning. We thank you and we magnify your name, Jesus. Lord, thank you for everything, O God, na kami, O Diyos, we able to reach out, Lord, yung mga tao, O God, na hindi nakakarinig ng iyong salita, O God. At salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kami ay narito, Diyos. Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon, lakas, Panginoon, time, O Diyos, na makarinig ng salita. It's a great blessing, Panginoon, sa umagang ito, God. Kami, Panginoon, O God, ay narito, nakaupo, Panginoon, O Diyos, nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. The best thing, O God, kami ay nakakapakinig ng iyong salita sa umagang ito. O Diyos, maraming tao, O God, the desire, O God, na makaawit, makakanta, Panginoon, makapagpuri, O Diyos, but we're not able to do that, O God. But Lord, thank you for the great privilege, O God, na kami ay malakas, malusog, Panginoon. At habang, Lord, ang buhay na ito ay dinuduktungan mo, Panginoon, araw-araw. Kami ay magpupuri, magpapasalamat, makikinig at susunod sa iyong kalooban. Panginoon, salamat sa umagang ito. And as we relay, O God, release the message this morning, O God. Let's open our heart and mind, O God, Lord, to perceive, O Lord, that your message, Panginoon, the fresh revelation, the fresh manna, Panginoon, sa umagang ito, God. Lord, salamat, and we rebuke that any kind of doubt, O God, takot, Panginoon, pangamba, alalahanin, O Diyos, we rebuke in the name of Jesus, O God. And this morning, O God, thank you, Holy Spirit, O God, that lead us, Panginoon, in your presence this morning, O God. Lord, we thank you, and we magnify your name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God, and maring iba galing ng bakasyon, galing sa trabaho, galing sa overtime, galing sa mahabang fasting. Praise God, at ngayon tayong lahat ay sama-samang makikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. In the book of Romans chapter 8, verse 38 to 39,
and an NIV version. For I am convinced that either death nor life, neither angel nor demons, neither the presence nor the future, nor any powers. And 39, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is the Christ Jesus in our Lord. And during the time when Paul wrote this book of Romans, while he was in the Corinthians, and this time this is a third missionary mission ni Paul during that time. And this journey, I took a long journey para sa kanya, but mostly ito yung unang sulat niya in the in Romans. It's likely during that time ay winter, ano? At habang sinusulat ni Paul yung later yung sulat na ito from patungo sa Roman church ay narito siya sa Corinth, at mostly during that time ay ang panahon noon ay taglamig, parang ganito na nararamdaman natin yung lamig ng Doha. And then during that time, habang sinusulat nito, the purpose of Paul ay to encourage yung church dahil they experience yung panahon yon about persecution. No? Paul had never visited the church in Rome when he wrote the letter, and he introduced himself and his theology preparation for a plan to visit on his way to Spain. The believers in Rome were a mixed congregation of Jewish and Gentile Christian living in the heart of Roman Empire. At habang sinusulat na ito, parang may mga Pilipino, may mga ibang lahi, nasali sa iba't ibang lahi. But during that time, the believers in Rome were a mix of congregation of Jewish and Gentiles Christians living in the heart of Roman Empire. A place of political power, cultural pressure, persecution, and temptation. Kaya nga pag sinabi ni Paul in the book of Romans chapter 8, ay very related much sila dahil sa nangyayaring ito. Persecution at temptation during the time, and they live in the heart of Rome. Romans is the center of letters begin, therefore, now no condemnation for those who are in Christ in Jesus. It's Romans chapter 8, verse 1. No? Simulan niya ang letter na ito in the book of Romans chapter 8, verse 1. Pauna rin sabi niya, therefore, now that there is no condemnation for those who are Christ Jesus. In 8, and Romans chapter 8, verse 38 to 39, at ito yung text natin. And end with nothing but able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Paul wrote and explained the gospel clearly and unified to the church's ground believers in assurance that the time when reached Romans chapter 8 already walked through in humanity of sins during that time. Kung titingnan natin yung Romans chapter 1 up to chapter 3, is kung babasahin natin yan, Romans chapter 1 to chapter 3 is justification by faith, both Jews and Gentile. Romans chapter 4 and 5 is freedom from the power of sin. And Romans chapter 6 to 7, and life in the Spirit. And Romans chapter 8, verse 38 to 39, sabi niya, for I am convinced that neither death nor life, neither angel nor demon, neither presence nor the future, no any power, even ito man ay kataasan o kalaliman, ay walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? And I remember, 27 years ago, nung kami kasal, no? 27 years. And this text, Romans chapter 8, 38 to 39, ito yung couples text namin. No? And I remember, and after 27 years, the Lord remind us how faithful, how gracious yung Lord na aming pinaglilingkuran, yung Diyos na ating pinaglilingkuran.
one of the historical contexts of fear and suffering. No? Paul wrote this letter like death and life, persecutions, power, and forces. He's not speaking na parang napakagrabe ka naman, Paul, bakit mo sinasabi to? But during that time, in early Christian, face imprisonment, social rejection, economic loss, violent death, at of course, Romans believers, sila yung mga nakakaunawa, yung talagang takot na nararamdaman. Why? Because takot of kay Caesar, takot of execution, takot ng spiritual forces na kung saan talagang inuusig sila and losing everything for follow in Christ. Pag sabi mo salitang takot during that time ng mga Kristiyano noon, alam na alam nila yon dahil related much sila doon. And now we are free to going to church na walang hadlang, walang anuman. At minsan, hindi tayo nakaka-attend dahil sa mga simple reason. Or whatever, what reason, ikaw at ng Diyos ang nakakaalam nun. But during the time, how the word, the gospel is spread until now, because they're faithful, even death and life, talagang nagpatuloy sila sa Panginoon. Amen ba doon? It's talking about death and life. It's not about the busyness ng kanilang trabaho. It's not a business na kanilang trabahong gagawin o overtime. But death and life. And during that time, yung sinabi ni Paul na walang pwedeng makipaghiwalay sa atin, they encourage the Christians during that time. Pag nagpinag-uusapan na yung takot at pangamba, maring, siyempre, dumarating sa atin paano yung pamilya ko, paano yung anak ko, paano yung trabaho ko. Ang ganda pa naman ng posisyon ko sa trabaho. But during the time, never fear, they experience yung fear, but never na sumuko sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, the amazing love, because even death, life, height, or death, ang pagmamahal ng Diyos ay naroon. Amen ba doon? Praise God. And I remember in Romans chapter 8, verse 38 to 39, quoted a personal comfort during the time of suffering those Christian na kung saan ay sinulat ni Paul. And also relate much also do sa mga couples na narito ngayon. No? Maring Paul, sinulat niya yung sulat na ito during that time sa mga Kristiyano in Roma, but Paul said, nothing can separate us from God. Loves become foundation for how the couples endures hardship, conflicts, distance, and season of change. No? We can relate this text, even the especially sa mga couples. No? And I give introduction about how the Christians, the suffering during that time, persecution, kawalan ng lahat ng bagay sa kanilang buhay, but still, they continue nag-serve sila sa Panginoon. In present day, we can adopt these verses especially sa mga couples. Of course, human love is real but limited. God's love is perfect, unbreakable, healthy marriage anchors in God's love. The healthy marriage anchor in God's love. Maring sa ating lahat din tayo, even you are single or married or whatever the situation natin, if your love anchor in the love of God, never na talaga tayo mawala sa presensya ng Panginoon. Sa mga couple sa umagang ito, let me ask a simple questions, gently question. But before that, gusto ko munang basahin natin sabay-sabay yung sulat ni Paul, kung siya ay nasa Corinthian ngayon, sinulatan tayo ng mga taga-Doha, at ito yung sulat niya. The title is God Unchanging Love. But ito yung sulat ni Paul. Basahin ba natin ng sabay-sabay? Basa na. Yung hindi mabilis, yung mabagal lang. Sige. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1. Sapagkat natitiyak ko, pero mas mabagal pa.
ang mga anghel, kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang kataasan, o kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makipaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, yung katabi mo ngayon, sabihin mo, sapagkat natitiyak ko, walang makipaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yung salitang natitiyak ko. Sapagkat natitiyak ko. No, ang sarap na yung sulat ni Paul eh. Kung ikaw ngayon nasa sitwasyon na parang nag-aalilangan ka sa pagmamahal ng Panginoon, kung ikaw ngayon nasa sitwasyon na ang pakiramdam mo ay iniwanan ka ng Panginoon, na pakiramdam mo ikaw na sitwasyon na ang relasyon nyo ay sabihin natin a broken relationship. But sabi ni Paul, sapagkat natitiyak ko, walang makipaghiwalay sa atin, walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Amen? Ang sarap mahalin, lalo na ang Diyos, dahil alam natin, whatever situation na ating kinakaharap, lahat tayo ay mararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen? And this morning, I want to share the simple questions, lalo na sa mga couple sa umagang ito. Sa mga couples na narito ngayon sa umagang ito, at kailan kayo huling naghawak kamay na last time, kailan kayo huling naghawak kamay na walang samaan ng loob? O kailan kayo nag-usap na hindi para magtalo, kundi para intindihin ang bawat isa? Kailan kayo huling nag-usap na hindi para kayo magtalo, kundi para intindihin yung bawat isa? Even sa ating mga kapatid ngayon as single, kailan kayo nagkita para unawain yung pangangailangan ng kapatid mo? O sa mga couples ngayon, kaya kayo huling nanalangin, hindi para sa inyong sarili, kundi para sa isa't isa. Because the truth is, lahat ng relasyon ay dumadaan sa pagod, tahimik, at masakit na season. Yan sabi ng Biblia, either height or depth, dumadaan tayo sa seasons na yan. May mga couples na dati ay sabay silang kumain, sabay silang mag-pray, sabay silang maglakad, sabay silang matulog. No? Lahat sila sabay. Hindi ka makakain kapag wala yung asawa mo. Amen ba, Dad? Amen ba, Dad? Ginagawa ba natin yan? O hindi na nagsasabay? Dati, yung bago kayong mag-asawa, dati ay sabay kayo palagi. Sabay kayong kumain, sabay kayong maglakad, sabay kayong matulog, no? Magka-holding kayong hands palagi, no? So, ngayon ay sana lang kayo nagsasabay. Baka sa away na lang sabay kayo. Ngayon, sabay na lang kayong mag-away, sabay na lang kayong magalit, no? Whatever situation yung ating kinakaharap, yung pangako ng Panginoon ay laging nariyan. Dati, mabilis tayong magpatawad. Ngayon, mabilis na lang tayong magtanim ng sama ng loob. Dati, lagi mong kakampi yung asawa mo. Ngayon, ano na? Dati, lagi mo siyang kakampi. Ngayon, parang siya na yung kalaban mo. Remember, whatever season na ating pinagdadaanan, nariyan ang pagmamahal ng Panginoon. I give you 5 points this morning. Number 1, assurance of God's love. Number 1, sabi ng verse 28, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power.
Ang pagmamahal ng Panginoon ay laging makita natin yung kanyang pagmamahal na walang kondisyon na hinahanap. And I believe, yung pagmamahal ng Panginoon, the unconditional nature ng Diyos. God's love is not based on human performance, but on His character, remaining steadfast even when individuals feel unworthy or are facing trial. No? Ang sarap makita yung pagmamahal ng Panginoon. Because sabi ni Paul, I am convinced that neither dead nor life, neither angel nor demons, or neither the present nor the future, nor any power na pwedeng makapaghiwalay sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Number one is assurance of God's love. The truth is, the marriage is one of the constants na nag-hold dito, not our feelings, but we already constant foundation yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Yesus. Marriage vow are made between two imperfect people, means a marriage will face disappointment, misunderstanding, and hurt. But kung titingnan natin, yung mga bridge na nakikita natin ngayon, hindi sila naging matatag dahil walang hangin na dumadaan. Ano? Dahil kahit malakas ng hangin o ulan, nandyan yung bridge na nakatayo. Iba yung ating tahanan. No? But the bridge na ating nakikita ngayon na dinadaanan ng maraming sakyan ay natili itong matatag at matayo dahil merong matibay na pundasyon. No? Sabi ko nga nung nakaraan, to build a strong foundation ng ating mga relasyon, sometimes we have to dig deeper dahil diyan nakaalala yung matibay na pundasyon ng isang building. Even yung ating relasyon sa Panginoon. We have to seek first a prayer, a reading a Bible, no, reading ng Word of God, no, sharing the Word of God, upang lalo pa tayong lumalim sa salita ng Panginoon. Remember, if you are married, bills and feeling, of course, darating yung shake sa atin, yung pagyugyog sa atin. It will build on God's love. It will be stand even when feelings is fade. One of assurance ng Diyos sa atin, assurance of God's love, na kailanman ito ay hindi nagbabago. Na kailanman ang pagmamahal ng Diyos, ito hindi nagbabago sa kanyang mga anak. At ang sarap, tingnan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Number 2, God is present in every season. Number 1, assurance of God's love. Number 2 is God is present in every season ng ating buhay. For I am convinced neither death nor life. Sabi ni Paul, hindi sinabi baka sakali. Ba't sinabi niya, sigurado ako yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi ito mawawala kahit anumang sitwasyon na ating pinagdadaanan. Pag sinabi natin death nor life, death may symbolize loss, lost dreams, unmet expectation, maring illness, emotional distance, especially sa mga marriage situation ng ating buhay. No? Pag sinabi natin death, marami tayong mga expectation sa ating kapwa, marami tayong expectation sa ating asawa, pero minsan hindi natin nami-meet yung mga expectation na yan. Minsan yung inaasahan natin na yung asawa natin na siyang magpupuno sa ating mga kakulangan, siya pa yung nagbibigay ng sama ng loob. In relationship of marriage, when you say that, they call it symbolize of loss of dreams, minsan ang mga unmet expectation, illness, grief, o emotional distance. Pag dumating yung time sa mag-asawa, lalo na kapag mayroong mga sakit o karamdaman, laging nandyan yung pagmamahal ng Panginoon. Laging nandyan yung pagyakap ng Panginoon. Darating yung time kapag sa mag-asawa, lalo na kapag yung sitwasyon natin ay dumadaan sa ganitong sitwasyon, ay laging ang pagmamahal ng Panginoon yung ating matibay na pundasyon. Number 2, God is present in every situation ng ating buhay. Life and death, hardest season in life. No? At lahat tayo dumaan dyan. Lahat tayo dumating sa ganyang sitwasyon. Pero ang salamat dahil ang pundasyon natin, hindi yung ating pakiramdam, hindi yung mga bagay na nakikita, but ang pundasyon natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Even relationship natin,
as Christians na narito ngayon, even you are single, even you are married, na yung pundasyon natin, hindi mga bagay na nakikita natin sa mundong ito, bagkos ang pundasyon natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil ito ang pinakamatibay na pundasyon na bibigay sa atin upang tayo makapagpatuloy at makapaglingkod sa Panginoon. Kasi ang pundasyon natin, kapag nakita lang natin yung galing at husay ng ating kapwa, gusto lang nating dayahin. Maling pundasyon. Lagi tayong hanapin natin muna yung kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay. Number 1 is assurance of God's love. Number 2 is God is present in every seasons of life. And number 3, fear does not separate God's love. Neither the present, nor the future, nor any power. Kahit yung kataasan o kalaliman, even mga hinaharap, ay kahit anong kapangyarihan ay walang pwede makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. 1 John 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has not to do with punishment. That one who fears is not made perfect in love. Ang sarap magmahal pag alam natin na ang lahat ng bagay na nakikita natin sa ating buhay ay laging nariyan upang ito ay tulungan at bigyan ng suporta na nagmumula sa Diyos. Maaaring sa ating buhay mag-asawa ay dumarating yung mga practical na problema sa ating buhay. But of course, sa ating buhay, ang Diyos ay laging nariyan upang tayo bigyan ng kalinga at pagsuporta at pagmamahal, even the sitwasyon na tayo ay nag-iisa. Diba? Maring sa oras na ito ay iba-ibang kinakaharap nating sitwasyon sa buhay. Maring sa oras na ito ay iba't ibang pagsubok na kinakaharap natin. But ang pangako ng Panginoon, yung takot, yung pangamba, ay hindi ito dahilan upang tayo ay mahiwalay sa pagmamahal ng Panginoon. Amen ba doon? Kapag inuna natin yung kaharian at katuwiran ng Panginoon, makita natin yung ating pundasyon bilang mag-asawa ay patuloy itong tumitibay at lalong nagiging mapagmahal tayo sa isa't isa. Amen? Fear does not separate God's love. Sabi nga, even ito man ay kataasan, kalaliman, o anumang bagay na sitwasyon na kinakaharap natin, hindi ito pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. And number 4, God is with us even our deepest failure. May mga deepest failure tayo. Neither height nor depth nor anything else na pwede makapaghiwalay sa atin. Strength and weakness, God used moment of failure to reveal His power, as His strength is made perfect when we are weak. Kapag dumarating sa ating buhay, during that time na parang wala na tayong paghuhugutan, wala na tayong pagkukunan, sometimes diyan nagre-reveal talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Diyan pinapakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin. Dumating sa aming buhay mag-asawa na wala na kami talagang pagkukunan. Dumating sa aming buhay mag-asawa na talagang 40 real na lang yung budget namin sa loob ng isang buwan. No? Dumating sa aming mag-asawa na talagang hindi namin alam kung paano babayaran yung school fee ng aming mga anak. Dumating sa aming mag-asawa na nandito kami, hindi namin alam kung paano babayaran yung kuryente, yung rent namin. But God, hindi kami pinabayaan. No? That's amazing love ng Diyos. And I remember, na-share ko na ito sa ibang mga couples, I remember noon na si Hannah hindi siya matanggap sa school dahil nga late na namin siyang naipasok dito sa PSD o Philippine School Doha. I remember noon talagang yung sa registrar ay sabi ng registrar sa amin, "Sir, wag niyo nang enroll dito yung anak niyo kasi nga late na." Pangalawa, yung visa ay yung status ng kanyang visa ay hindi pa family, visiting pa lang. At pagkatapos noon, hindi ko alam kung paano ko ma-enroll siya noon.
Hindi ko alam kung paano yung gagawin ko. Kasi during that time, ang tanging panalangin ko lang noon ay makasama sila. Pero pagkatapos noon, ang biyaya ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, kahit kailan hindi ito nagkukulang. You know what happened? Nung sabi nung sa school ay wag niyo nang enroll si Hannah dahil nga wala na, late na. Yung visa status niya, late na siyang mag-enroll. Tapos nga, yung visiting sila dito sa Doha, ang daming mga fail na pwedeng makita pero hindi po ako tumigil. Hindi po kami tumigil mag-asawa na manalangin. At pagkatapos nun, the next day sa work ko, meron pong pinadala ang Panginoon. Meron pa akong na-encounter na isang Pilipino na kung saan ay sabi niya sa akin, during that time, I was a technical leader. At lumapit siya sa akin, sabi niya, kabayan, baka pwedeng tulungan mo ako na maayos ko agad yung sasakyan ko. Tapos sabi ko, either ibang lahi o Pilipino, yung attitude ko naman laging lagi kong tinutulungan sila lahat. At during that time, pagkatapos nun, tinawag ko yung technician, pinagawa ko kagad. At sabi niya sa akin, alam mo, kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Tapos sabi niya sa embassy ko, nagtatrabaho. And suddenly, ni-remind ng Lord yung aking anak. Hindi pa siya na-enroll nun. And suddenly sabi ko sa kanya, alam mo, yung anak ko hindi tinatanggap sa school eh. Kami, bakit? Kasi nga late na, tapos yung status namin ay yung family visit lang. Pero suddenly, yung Pilipinong nagtatrabaho sa embassy, sabi niya, teka lang ha. Tapos tinawagan niya pala, meron siyang tinawagan niya yung mismong principal ng PSD, si Acosta. No? Tapos alam mo, sabi niya, sir, balita ko meron kang hindi tinatanggap sa school. Sabi niya, sino ba yun? Yung pangalan niya, Hannah. Pamangking ko yun eh. Sabi niya, pamangking ko yun. Ganun ba? Sabi niya, the next day, sabi niya, sige, papuntahin mo siya. And next day, pasok yung anak ko sa school. Amen. There's a lot of things during that time na there's amazing love ang Diyos. Even the deepest failure, sitwasyon, walang sisihan. Walang sisihan, ano? Even nagkamali man yung ating, hindi niya sinabi ng asawa ko, bakit mo kami dinala pa rito? Ganito na magiging sitwasyon namin. Hindi niya sinabi na, bakit ang sarap na ng buhay natin sa Bulacan? Pinapadalan mo kami, we spend everything. But yung prayer namin noon, talagang kami ay gusto namin magkasama lang. But the Lord sustained whatever circumstances and problem na kinakaharap natin. The only things, just anchor your love and relationship to God. Amen? This is the best thing na yung ating relasyon ay laging naka-anchor to sa pagmamahal ng Diyos. Why? Kasi wala tayong ibang paghuhugutan. Wala tayong ibang pagkukuhanan kundi ang pagmamahal ng Diyos. At sabi na salita ng Diyos, even gaano man to kalalim, dead man ito o problema man ito, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi magbabago. And one time, wala kaming pambayad noon, no? Sa school and the visa na binabayaran ko monthly, no? But the Lord, they always provide whatever na mga pagkukulang namin. Even yung saktong amount na wala kami, saktong amount din ang pinoprovide ng Lord. No? And 40 real, 1 month na budget namin during that time. Kahit wala pa akong hawak na pera, sinasabi ko sa asawa ko, ay ilista mo na lahat yung ating mga parang grocery. No? Wala pa akong hawak na pera nun. And budget namin, pagkatapos kong bayaran yung school fees, yung visa, yung rent house, 40 real yung nasa bulsa namin. But never kaming mag-complain. We always saying, Lord, you will provide. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ikaw ang Diyos na aming natapat, na nagbibigay sa amin, nagsusustain sa amin whatever situation na meron kami. Ang gagawin namin, yung 40 real na yan, tataas na sa Panginoon, and lilista namin kung ano yung mga grocery na needs namin.
And exactly the Lord will provide. No? May mga tao na ginagamit ng Panginoon. No? Even believers o unbelievers, lahat ng yan na ginagamit ng Panginoon to provide yung need ng kailang mga anak. No? Even unbelievers, believers, the Lord will use yung mga taong ito para ikaw ay pagpalain. Amen? And never complain, lalo na kapag alam mo yung pagmamahal ng Panginoon ay tapat sa kanyang mga anak. Amen? Kaya nga sabi ko sa kanya, kapag share ko yung lalo na about the couples, how we experience the amazing love of God. Kapag natutuhan mo talaga yung pagmamahal ng Panginoon, never yung ating strength and weakness, God use moment of failure to reveal His power and His strength. When you experience failure, praise God, the Lord will provide yung strength niya. When you experience na empty yung bulsa mo, praise God, the Lord will provide yung needs natin. Sometimes, in marriage life, even sa ating mga Kristiyano, dumarating sa atin na talagang walang-wala na tayong kukuhanan. Dumarating sa buhay na mag-asawa na wala silang tatakbuhan. But praise God, pinaparanas ng Diyos yung ganyang sitwasyon upang makita natin yung tunay na pagmamahal ng Panginoon. Amen ba doon? Kasi kapag hindi natin matutunan, hindi natin makikita, hindi natin matutunan na tayo nawalan, tayo nagkulang, hindi natin masasabi na ang Diyos pala ang nagpo-provide sa amin. The Lord allows sometimes yung mga problema at sicknesses sa ating buhay upang maramdaman natin ang tunay na pagmamahal ng Panginoon. Amen? God is with us, even our deepest failure. Strength and weakness, God used moment of failure to reveal His power as His strength is made perfect when we are weak. And the last, God's love flow through us. Neither height nor depth or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that in Christ Jesus our Lord. Pag sabi God's love flow through us is reflecting characters. It's symbol displaying characteristic like patience, kindness, and forgiveness, not keeping records of wrong. This reflecting God's character. Sinabi natin ito, symbol mo na displaying the characteristic of God like patience, kindness, and forgiveness. Even the situation sa ating mga buhay, nandyan ang pagmamahal ng Panginoon. Nandyan ang tugon ng Panginoon sa atin. God's love flow through us. Ano pa? Overcoming a human limitation. Because human's love can be selfish, relying on God's love allow people to love others beyond their natural capacity even when it's difficult. Kaya nga, overcoming the human limitation. Yung ating pagmamahal, yung ating pang-unawa, sasabihin natin sa ating mahal na asawa, o sa ating mga kapatid na mga single dito, alam mo, punong-puno na ako sa iyo. Pero salamat, of course, ang pagmamahal ng tao, may limitasyon yan. Amen? Aminin natin o hindi, may limitasyon yung ating pangunawa. May limitasyon yung ating pagmamahal. Because human love can be selfish, relying on God's love, allow people to love others. Alam mo, yung to release forgiveness, miracle yan. Amen. Hindi natin magagawa ng sarili nating kakayahan o lakas na magpatawad. Pero kapag ang pagmamahal ng Diyos ay dumadaloy sa atin, we can release forgiveness easily sa mga taong nakasakit sa atin. Amen ba doon? Amen ba doon? Di ba matuto tayo magpatawad, magmahal, umanawa? Why? Hindi na ikaw yun. Hindi na ikaw yun. Kundi ang Diyos na nasa iyo ay nagbibigay ng pagmamahal, pag-unawa, pag-intindi sa iyong minamahal. Kaya nga relying on God's love allow people to love other beyond their natural capacity. May hangganan tayo. Pero ang pagmamahal ng Diyos,
walang hangganan. Amen? Ang pagmamahal ng Diyos walang hangganan. Kaya nga, sarap dumepende sa Diyos. Ang sarap magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya nga in the beginning Dahil sa Kanya nagsisimula yung lahat ng bagay. Amen? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kung ikaw ay lalayo sa Panginoon ng isang hakbang palayo, tandaan mo, huwag kang hahakbang ng 2 hakbang palayo na hindi ka bumabalik sa Panginoon. Kung ikaw'y nagkamali ngayon, balik kang sa 1 step backward, pabalik sa Panginoon. Dahil yan ang nais ng Panginoon. God's love flow through us. And conclusion, basahin nga natin kung ang Diyos sukuan ang bawat isa. Amen? Kung ang Diyos ay hindi niya tayo sinukuan, huwag sukuan ang bawat isa. Alam mo, kung susukuan natin yung kapatid nating tumalikod, walang ibang magke-care dyan. Hindi magke-care ang ibang taong makasalimutan dyan. Walang ibang magke-care dyan kundi tayo na kapwa-kapatid niya. Amen? Kaya kung may mga kapatid na naglamig, nanghina, huwag natin silang pabayaan. Amen? I-follow up natin sila. Puntahan natin sila. Yakapin natin sila. Encourage natin bumalik sa Panginoon. Dahil sabi ng salita niya, kung ang Diyos ay hindi niya tayo sinukuan, huwag sukuan ang bawat isa. Let this love heal what is broken. Let this love restore what is weak. Let this love renew what is tired. Kung pagod ka ngayon, kung nanghihina ka ngayon, a broken relationship ka ngayon, bayaan mo yung pagmamahal ng Diyos ang dumaloy sa atin. God's unchanging love. Number 1, assurance of God's love. Number 2, God is present in every season. Fear does not separate God's love. God is with us even our deepest failures. And last, God's love flow through us. Amen? It's a God unchanging love. Praise God, and we invite everyone. Tayo lahat mo na ay tumayo. Just